May isang tahimik na paraan kung paano kinukuha ng ibang tao ang kapangyarihan mo araw-araw. Malamang, ginagawa nila ito sa iyo ngayon nang hindi mo napapansin. Sa tuwing pinapansin mo ang taong hindi naman deserve ang reaksyon mo, sa tuwing nagpapaliwanag ka sa mga taong hindi ka rin naman maiintindihan, sa bawat oras na sinasayang mo ang energy mo sa maling tao, binibigay mo sa kanila ang parte ng sarili mo, parte ng lakas mo, parte ng kapayapaan mo, at kinukuha nila iyon. Pero simula ngayon, matatapos na yan. Ipapakita ko sa iyo ang 7 dark psychology tactics na mismong ginamit ng ating iniidolong si Niccolo Machiavelli. Mga paraan para mangibabaw na walang komprontasyon at paano manalo ng hindi nakikipaglaban, paano maging untouchable sa simpleng pagpili kung kailan, at kung kanino mo ipapakita ang pasensya mo. Kasi karamihan ng tao, naka-autopilot lang. May nang insulto, react agad. May question, paliwanag agad. May gustong sumira ng energy nila, hinahayaan lang. Akala nila pagiging matatag iyon. Akala nila pagiging matalino ang pagdepensa palagi sa sarili. Pero mali sila. Ang totoong kapangyarihan, iba kumilos. Hindi sila basta nagre-react. Hindi sila basta nagpapaliwanag. Hindi nila sinasayang ang oras nila sa mga taong walang halaga. Binabantayan nila ang atensyon nila na parang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Dahil totoo naman, isipin mo, bawat bilyonaryo, bawat makapangyarihang leader, bawat taong tunay na untouchable, may isang bagay silang pare-pareho. May pinipili sila. Hindi sila sumasagot sa lahat. Hindi sila nagpapakita kahit saan. Hindi nila basta-basta ibinibigay ang energy nila. At yan mismo ang dahilan kung bakit sila nakakabighani. Ang power, tahimik. Ang power, mapili. Ang power, strategic. At ngayon, matututunan mo kung paano ito gamitin. Sa mga susunod na minuto, sisirain natin ang dating paraan mo ng pakikitungo sa mundo. Matututunan mo kung paano gawing obsessed ang mga tao sa iyo nang hindi ka nagsasalita. Malalaman mo kung bakit mas mapanganib ang tahimik kaysa sa kahit anong comeback. Maiintindihan mo kung paano umatras strategically para sila ang humabol sa iyo imbis na ikaw ang humahabol. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol ng sarili mong buhay. Ito ay tungkol sa pagkilos mula sa power, hindi sa emosyon. Ito ay tungkol sa pagiging tao na hindi madaling manipulahin, hindi madaling kontrolin, at hindi kayang baliwalain. Ngayon, gusto kong itanim mo sa isip mo, kontrolado ko ang kapangyarihan ko. Simulan na natin. Number 1, protektahan mo ang atensyon mo na parang ginto. Ito ang pinaka-importanting batas ng power. Ang atensyon mo ay currency. At tulad ng pera, kapag basta mo lang ito ipinamimigay, mauubos ka. Narito ang hindi sinasabi ng karamihan. Bawat oras na binibigyan mo ng atensyon ng isang tao, nag-i-invest ka. Ibinibigay mo ang mental energy mo, emotional capacity mo, at kasama na rin ang oras mo. As in lahat. At tulad ng kahit anong investment, dapat tinatanong mo ang sarili mo anong kapalit nito. Pero karamihan, hindi man lang tinatanong iyan. Binibigay nila ang atensyon nila sa kahit sinong humihingi nito. May basher, papansinin agad. May toxic na tao, papalagan agad. May bastos, 3 oras gagawa ng perfect comeback. At ano ang balik? Wala. As in wala. Madalas ang balik sa'yo is stress, frustration, at nasayang ang oras mo. At naunawaan din ito ng ating idol. Ang isang bagay na marami pa rin ang hindi makagets. Ang taong may kontrol sa kung saan mapupunta ang atensyon niya, siya rin ang may kontrol sa buong buhay niya. Dahil ang atensyon ay hindi lang focus. Power ito. Kapag binigyan mo ng atensyon ng isang tao, binibigyan mo rin siya ng kapangyarihan sa emosyon mo. Kasama na rin ang isip mo at ang energy mo. Isipin mo ang mga taong laging nakakadrain sa'yo. Yung palaging may problema, yung laging may kailangan, yung laging may puna. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang naitutulong nila sa buhay mo? Napabuti ka ba nila? Napalago ka ba nila? May tunay ba silang naidagdag? Malamang wala. Pero bakit tuloy pa rin silang nakakakuha ng atensyon mo? Simple lang yan, dahil hindi ka pa natututong mamili. Ganito ang ginagawa ng tunay na malalakas. May filter sila. Hindi lahat may access. Hindi lahat may sagot. Hindi lahat deserve ang oras nila. Isa lang ang tanong nila, deserve ba ng taong ito ang atensyon ko? Kapag hindi, move on ka na. Wala nang sabi.
Walang paliwanag, walang frustration, walang justification, walang second thought. Dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila obligation nilang sagutin ang lahat, bawat message, bawat comment, bawat drama. Akala nila kapag nag-ignore sila, mahina sila. Pero kabaliktaran, ang pag-ignore sa hindi deserving, hindi kahinaan, untouchable ka nito. Ipinapakita nito na mahalaga ka sa sarili mo para proteksyonan ang energy mo. Halimbawa, may nag-send sa'yo ng bastos na message, karaniwan gusto mong gumanti. Pero kapag pinatulan mo, ibinibigay mo lang sa kanila ang gusto nila, reaction mo, energy mo, power mo. Pero paano kung hindi ka sumagot? Binasa mo, wala kang naramdaman at dinilit mo. Ngayon, sino ang talo? Sila. Mag-iisip sila, magtataka, susubukan ka ulit nilang pansinin. Habang ikaw, tuloy lang sa buhay mo, hindi apektado. Yan ang power ng guarded attention. Nagiging portas ka. Walang nakakapasok maliban kung sino papapasukin mo. At bubuksan mo lang ang gate sa mga tunay na deserving. Kaya simula ngayon, tratuhin mo ang atensyon mo parang ginto. Dahil talaga namang ginto ito. At ang ginto hindi binibigay sa lahat. Para lang ito sa karapat-dapat. Itanim mo ito sa isip mo. Ang atensyon ko ay ginto. Number 2, ang katahimikan ang pinakamalakas mong sandata. Alam mo kung bakit takot ang tao sa katahimikan? Dahil akala nila kapag hindi sila sumasagot, mahina sila. Akala nila kapag hindi sila dumepensa, kapag hindi sila ang huling nagsalita, talo sila. Akala nila ang karamihan ay pagsuko. Pero ito ang katotohanan kayang baguhin ng lahat. Ang katahimikan ay isa sa pinakamalakas na galaw na pwede mong gawin. Pag-isipan mo, kapag may umatake sa'yo gamit ang salita at sinagot mo rin ng salita, anong nangyayari? Pumapasok ka sa laro nila. Naglalaro ka ayon sa rules nila. Ibinibigay mo sa kanila ang gusto nila, yung reaction mo. At ngayon, pareho na kayo nakakulong sa walang katapusang sagutan na walang tunay na panalo. Pero kapag katahimikan ang isinagot mo, lahat nagbabago. Humihinto ang laro, lumilipat ang power. At bigla, sila ang naiiwang mukhang tanga. Nagsasalita sa pader habang wala silang nakukuhang kahit ano mula sa'yo. Alam ito ni Machiavelli. Nakita niya kung paano sinisira ng maraming tao ang sarili nila dahil sobra silang magsalita, sobrang magpaliwanag, sobrang mag-react. At napansin niya, ang tunay na umaangat ay yung marunong kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. Dahil ang katahimikan, may mensaheng hindi kayang tapatan ng salita. Ganap na walang pakialam. Parang sinasabi mo, hindi ka worth ng salita ko. Hindi ka worth ng energy ko. Hindi ka mahalaga para paglaanan ko ng pansin. At yan, mas masakit kaysa kahit anong insulto. Ganito kalakas ang silence. Kapag sumagot ka sa isang tao, binabalidate mo sila. Pinapakita mo mahalaga ang sinasabi nila. Ibig sabihin, naabot ka nila, naapektuhan ka nila, at sa isip nila, nanalo sila. Pero kapag wala kang sinabi, inaalisan mo sila ng validation. Naiiwan sila sa uncertainty. Nabasa ba niya? Naiinis ba siya? May pake ba siya? At hindi nila malalaman. At ang hindi nila malaman ang unti-unting sisira sa isip nila. Mas matindi pa kaysa kahit anong comeback. Maraming tao ang ilang araw, minsan linggo pa, nag-overthink kung bakit hindi sila nire-replyan. Paulit-ulit nilang iniisip ang usapan, hinahanap kung saan sila nagkamali. Gumagawa ng kung ano-anong kwento sa isip nila, lahat dahil lang sa katahimikan. Yan ang psychological warfare na hindi ka man lang lumalaban. Isa pa, habang mas marami kang sinasabi, mas marami kang binibigay na armas sa kalaban mo. Bawat salita mo, impormasyon mo. Bawat paliwanag mo, potential weakness mo. Bawat depensa mo, ibinubunyag kung ano nagpapabother sa'yo. Pero ang katahimikan, wala silang makukuha, wala silang mababaluktot, wala silang magagamit laban sa'yo. Wala silang emosyon na maaabuso. Completely powerless sila. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magsasalita kailanman. Hindi yun ganon. May mga pagkakataon na dapat marinig ang boses mo. Pero dapat pili, bihira, strategic. Dahil kapag nagsalita ka lang sa tamang oras, mabigat ang dating. Mas papakinggan ka. Dahil alam ng tao na hindi ka nagsasalita para lang may masabi. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ang katahimikan ay control. Ang katahimikan ay power. At ang katahimikan ay sandatang bihirang pumalya. Itanim mo ito sa isip mo. Ang katahimikan ko, ang kapangyarihan ko. Number 3, matras ng strategic, hindi tuluyang mawala.
Dito nagkakamali ang marami. Akala nila ang power ay tuluyang paglayo, cut off lahat, iwas sa lahat, isolate. Pero hindi yun power, pagtakas iyon. Ang tunay na power, ang strategic withdrawal. Present ka pero emotionally untouchable. Nandyan ka pero hindi ka madaling maabot. Nagpapakita ka kapag may silbi. Umaatras ka kapag wala. Hindi ka nawawala pero nararamdaman nila kapag wala ka. At iyan ang mas makapangyarihan. Ang total disappearance, madaling makalimutan. Pero ang strategic withdrawal, diyan nagsisimula ang obsession. Minsan available ka, minsan hindi. Minsan warm ka, minsan distant. Minsan nandyan ka, minsan bigla kang nawawala. Hindi ka nila mabasa at kapag hindi ka predictable, mas iniisip ka nila, mas hinahanap ka nila, mas pinahalagahan ka nila. Ganito rin ang ginagawa ng mga taong tunay na makapangyarihan. Hindi sila laging present. Pili ang presensya nila. Ginagawa nilang rare ang access sa kanila. At dahil rare, mas valuable. Pag laging available, madali kang i-take for granted. Kapag pili ka, nagiging opportunity ka. Itong sekreto. Nasa laro ka, pero hindi ikaw ang kontrolado. Present ka, pero ayon sa terms mo. Nakikisalamuha ka, pero kapag gusto mo lang. Dahil dito, nagkakaroon sila ng uncertainty. Hindi ka nila makontrol, hindi ka nila mahulaan, hindi ka nila mababaliwala. At ang uncertainty, nagbubunga ng respeto. Kapag strategic kang umatras, sila ang humahabol, sila ang nagtataka, sila ang nagpapahalaga. Dahil alam nilang hindi guarantee ang access sa'yo. Ang absence mo, nagiging statement. Ang boundaries mo, nagiging power. Hindi mo kailangan mawala. Kailangan mo lang iparamdam na hindi ka basta-basta makukuha. Maging present, pero maging mapili. Magpakita, pero hayaan mong trabahuhin nila yon. Manatili, pero huwag hayaang maging komportable sila. Diyan nagiging influence ang simpleng pag-atras. Itanim mo ito sa isip mo. Pinili ko kung kailan ako magpapakita. Number 4. Ang mind-breaking effect ng pag-ignore. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa isip ng isang tao kapag in-ignore sila? Pure chaos. Nag-overdrive ang isip nila. Hinahanap nila ang dahilan. Gumagawa sila ng paliwanag. Bumubuo sila ng sariling kwento. Lahat para lang maintindihan kung bakit hindi ka sumasagot. Habang sila, ubos ang mental energy, kakaisip sa'yo. Ikaw, hindi mo man lang sila iniisip. Yan ang tunay na lakas ng pag-i-ignore. Psychological warfare nang hindi ka sumali. Silang lumaban sa sarili nilang isip. At ikaw, wala man lang battlefield. Ganito kasi tayo bilang tao. Na-program tayong humanap ng disclosure. Gusto natin ng sagot. Gusto natin ng dahilan. Gusto nating maintindihan ang cause and effect. Pag may biglang hindi sumagot, automatic, maghahanap ng dahilan ng utak. At doon nagsisimula. Kaya kapag in-ignore mo ang isang tao, kapag wala kang binibigay kahit anong reaksyon, nag-short circuit ang isip nila. Walang closure, walang paliwanag, walang malinaw na dahilan. Tahimik lang, at ang katahimikang iyon nagiging sugat sa isip nila na hindi basta naghihilom. Nakita ito ng Machiavelli sa politika pa lang. Napansin niya, ang mga leader na sumasagot sa bawat batikos, sa bawat pag-atake, sa bawat chismis, nabibitag sa walang katapusang depensa. Pero ang mga leader na marunong mag-ignore, ang mga kalaban nila ang kusang sumisira sa sarili nila dahil sa obsession at frustration. Halimbawa, nagpadala sa iyo ng hateful message. Gusto kanyang galitin, gusto kanyang mag-react ka, gusto niyang maramdaman na may epekto siya sa iyo. Ngayon, dalawa lang ang choice mo. Option 1, papalag ka. Sasagot ka, dedepensahan mo ang sarili mo, gaganti ka. At anong mangyayari? Nakuha nila ang gusto nila. Atensyon mo, energy mo, patunay na mahalaga sila sa'yo. Kahit papanalo ka sa argumento, panalo pa rin sila. Dahil nahila ka nila, papunta sa mundo nila. Pangalawang option, ignore mo sila. Hindi mo pinansin, hindi mo inacknowledge. Parang walang nangyari. At anong nangyayari sa kanila? Naghihintay sila, nag-overthink sila, paulit-ulit siya na-check ang screen. Baka mag-message ulit, baka ikwento sa iba. At ikaw, nakalimutan mo na sila. 5 segundo pa lang ang lumipas, ngayon tanungin mo, sino talaga ang nanalo? Kapag in-ignore mo ang isang tao, parang sinabi mo, hindi ka umiiral sa mundo ko. Binura mo sila. At ang mabura, mas masakit pa kaysa sa kahit anong insulto. Dahil sa away, napapansin sila. Sa argumento, nakikita sila. Pero sa katahimikan, wala sila. Invisible, irrelevant, at hindi kakayanin ng isip nila yon. Ang pinakamaganda,
Gumagana ito sa kahit sino, sa basher mo, sa critics mo, sa toxic ex mo, sa energy vampires, sa lahat ng hindi deserve ng space sa buhay mo. Kapag inalis mo ang atensyon mo, inaalis mo rin ang power nila. Nagiging multo sila na sumisigaw sa kawalan. Hindi mo kailangan ng revenge. Hindi mo kailangan ng huling salita. Hindi mo kailangan patunayan ang kahit ano. Ang indifference mo ang tunay na mapanira. Ang katahimikan mo ang final blow. Ang pagkawala mo ang parusa nila. Hayaan mo silang ma-obsess. Hayaan mo silang magtaka. Hayaan mo silang sirain ang sarili nila kakaisip sa'yo. Habang ikaw, tuloy lang. Parang hindi sila umiiral kailanman. Itanim mo ito sa isip mo. Binura ko ang mga hindi karapat-dapat. Number 5. Burahin ng tuluyan ang mga hindi worthy. Ngayon, maging malinaw tayo. Hindi lahat ng tao pare-parehong dapat i-ignore. May tatlong klase ng tao na kailangan mo tuluyang alisin. Sa bawat isa, kailangan ng tamang level ng pagiging ruthless. Una, ang mga kalaban mo. Hindi simpleng competitor lang. Ito yung taong aktibong gustong pabagsakin ka, naninira sa likod mo, nagkakalat ng kasinungalingan. Ngumingiti sa harap mo pero tinatraidor ka. Karaniwang mali ng tao, pinapatunayan nila ang totoo. Gusto nilang ilantad, gusto nilang gumanti. Pero ang tunay na strategy, burahin sila. Huwag ilantad, huwag patulan, huwag pansinin, magpatuloy ka lang. Magtagumpay ka, umangat ka, lumago ka, at hayaan mong success mo ang maging torture nila. Pangalawa, ang critics. Ito yung mga taong puro negative lang. Walang ambag, walang binubuo, walang ginagawa kundi manghusga. Ang totoo, mas kailangan ka nila kaysa kailangan mo sila. Nabubuhay sila sa pagpuna sa'yo. Kapag pinatulan mo sila, pinapakain mo lang sila. Kaya putulin mo, huwag galit, hindi paliwanag, pure indifference. Habang sila, abala sa pagbatikos, ikaw, abala sa pag-asenso. Dahil ang tunay na success, hindi nakikipag-argue. Ginagawang irrelevant ang criticism. Pangatlo, ang pinakadelikado, energy parasites. Ito yung mga taong kunwaring kaibigan. Pero dahan-dahan kang inuubos. Laging may problema, laging may crisis, laging ikaw ang takbuhan. At dahil mabuti kang tao, tumutulong ka. Pero napapansin mo ba, hindi nauubos ang problema nila. Hindi sila gumagaling. Dahil hindi solusyon ang hanap nila. Atensyon lang. Vampire sila. Sinisip-sip nila ang energy mo, oras mo at mental space mo. Habang wala silang tunay na balik. At mas malala, pinaparamdam pa nilang masama kang tao kapag nag-set ka ng boundaries. Pero tandaan mo, ang pagprotekta sa energy mo ay hindi selfish. Survival iyon. Hindi ka makakapagbigay kung ubus ka na. Hindi ka makakatulong kung ikaw mismo wala ng laman. Kaya sa tatlong klaseng ito, burahin mo sila. Tahimik, kupleto, walang drama, walang announcement. Tumigil ka lang. Huwag mag-reply. Huwag sumali sa gulo. Huwag magbigay ng kahit kakaunting atensyon. Tratuhin mo silang invisible. Dahil para sa iyo, dapat ganun sila. Ang oras mo ay limitado, ang energy mo ay mahalaga, ang atensyon mo ay ginto. At walang kahit ano rito ang dapat mapunta sa mga taong walang ambag sa buhay mo. Burahin ng unworthy, bigyan ng space ang worthy, at panoorin mo kung gaano kabilis magbabago ang buhay mo. Number 6, buuhin mo ang armor of independence. Kung bakit ka madaling manipulahin, kontrolin o ubusin, hindi dahil malakas sila, kundi dahil wala ka pang armor. At ang armor na iyon, indifference. Sinawin natin, ang indifference ay hindi pagiging walang emosyon. Hindi ibig sabihin wala ka ng pake sa kahit ano. Ang ibig sabihin nito, kontrolado mo kung ano lang ang papayagan mo makaapekto sa'yo. Secure ka sa sarili mo. Kaya kahit may chaos sa labas, hindi nito maaabot ang inner peace mo. Karamihan ng tao, emotional hostage. Na insulto lang, sira na ang araw. Na disrespect lang, galit na ng isang linggo. Na question lang, punong-puno agad ng doubt. Ibig sabihin, kontrolado sila ng opinion ng iba at hindi iyon power. Pagkaalipin iyon. Napansin ni Machiavelli, maraming makapangyarihan tao ang bumagsak hindi dahil mahina sila, kundi dahil emotionally weak sila. Ang galit nila, ginagawang predictable sila. Ang pride nila, ginagawang manipulatable sila. Ang obsession nilang laging tama, ginagawang controllable sila. At iyon mismo ang ginamit laban sa kanila. Pero ang mga tunay na matagumpay, sila yung may emotional armor. Makapal, matatag, hindi basta tinatablan. May paki sila sa goals nila, sa vision nila, sa purpose nila.
Pero hindi sila naapektuhan ng ingay, hindi sila naapektuhan ng opinyon ng iba, hindi sila naapektuhan ng kawalan ng respeto. Untouchable sila. Hindi dahil walang tumatama sa kanila, kundi dahil walang kumakapit. Ganito ka binubuo ng armor na yan. Unang hakbang, kilalanin mo ang emotional triggers mo. Anong nagpapagalit sa'yo? Anong nagpapadefensive sa'yo? Anong nagpapakain sa'yo ng urge? Magpaliwanag. Yan ang weak point mo. Yan ang butas sa armor mo. At kahit hindi nila alam, doon sila palaging tatama. Halimbawa, trigger mo ang matawag na tamad. Kaya kapag sumingit na ang opinion na hindi ka masipag, automatic ka nagdi-depend. Mahabang paliwanag, lahat ng ginagawa mo ilalabas mo. Pero ang totoo, binigay mo ang energy mo at oras mo sa taong hindi naman talaga mahalaga. O kaya trigger mo ang kawalan ng respeto. Kaya kapag may nambastos sa'yo, sumasabog ka agad. Pero ano ang nangyayari? Predictable ka na. Madali ka nang basahin. Madali ka nang i-manipulate. Ngayon, ganito ang susi. Hindi mo iniiwasan ng triggers. Hindi mo tinatakasan ng sitwasyon. Binago mo ang sarili mo hanggang sa wala ng epekto ang mga iyon sa'yo. Kapag tinawag kang tamad, alamin mo ang totoo tungkol sa sarili mo. Wala nang paliwanag, wala nang reaksyon. Kapag may hindi nakaintindi sa'yo, natural lang yon. Lagi naman may sariling kwento ang tao sa isip nila, hayaan mo sila. Kapag may nambastos sa'yo, yun ay reflection nila, hindi ikaw. Mag-move on ka agad. Ito ang armor. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka basta-basta natatamaan. Kapag walang external na bagay ang kayang magkontrol ng internal state mo, hindi ka madaling mamanipulate, hindi ka madaling mabasag, hindi ka madaling kontrolin. Susubukan ka pa rin ng tao, itetest ka nila. Pipindutin nila ang mga triggers button mo para makita kung pareho ka pa rin sa dati. Pero kapag wala na silang makuha, doon nila malalaman na iba ka na. At dalawa lang ang posibleng outcome. Respetuhin ka nila o iwan ka nila mag-isa. Either way, panalo ka. Ang armor ng indifference ay hindi tungkol sa hindi pag-feel ng emosyon. Tungkol ito sa pagpigil. Ikaw ang pumipili kung ano ang mararamdaman mo at kailan mo mararamdaman. Hindi ka kontrolado ng emosyon mo. Ikaw ang may hawak. Ikaw na ang driver. Buuhin mo ang armor na yan. Palakasin mo araw-araw. At mapapansin mo, unti-unting mawawala ang kapangyarihan ng mundo sa iyo. Itanim mo ito sa isip mo. Walang kumukontrol sa akin. Number 7. Umangat sa pamamagitan ng calculated inaction. Karamihan ng tao akala nila ang power ay nasa ginagawa mo. Gaano ka kahirap magtrabaho, gaano ka kalakas lumaban, gaano ka kadalas magpapatunay. Akala nila kailangan laging galaw, laging hustle, laging prove. Pero naintindihan ng ating iniidolong si Machiavelli ang isang bagay na kakaiba. Minsan, ang pinakamalakas na galaw ay walang galaw. Paano nangyari yon? Ang calculated na inaction ay sining ng plano kahit walang ginagawa. Ito ang kakayahang manalo sa pamamagitan ng hindi pagpasok sa laban. Halimbawa, may kumalat na chismis tungkol sa'yo. Dati, nagpapanik ka, dedepensa ka, aayusin mo lahat ng kwento, lahat i-explain mo. Ubus energy, ubus oras. Ngayon, wala kang gagawin. Hayaan mo lang. Magpatuloy ka lang sa buhay mo. Magtrabaho ka lang na maayos. Mag-build ka ng results. At ano ang mangyayari? Lalabas ang totoo. Kahit hindi ka nagsasalita, yung mga taong mahalaga sa'yo, alam na kung sino ka. Yung mga nagkalat ng chismis, sila mismo napapahiya. Kapag hindi tugma ang kwento nila sa realidad. At ikaw, walang nasayang na energy. Yan ang calculated inaction. Panalo ka ng hindi lumalaban. Isa pa, may kumukopya sa'yo. Sinusubukan kang tapatan. Ginagaya ka. Nakikipagkompetensya. Dati, papasok ka sa laro. Mag-iiba ka ng strategy. Susubukan mong pumabol. Ngayon, wala kang pakialam. Tuloy ka lang sa sarili mong direksyon. Hindi dahil may kalaban ka, kundi dahil iyon ka talaga. At habang sila nakatingin sa'yo, nag-o-observe, nagkukumpara, ikaw, lumalayo na nang hindi mo pinipili. Hindi dahil gusto mong manalo sa kanila, kundi hindi ka kahit kailanman nakipagkarera. Yan ang tunay na lakas. Nakaka-attract ka nang hindi humahabol. Nananaig ka nang walang konfrontasyon. Binabago mo ang dynamics nang walang salita. Nagiging misteryo ka. Hindi ka mabasa. Hindi ka mahulaan. Hindi ka mamanipulate. At dahil doon, nagiging obsession ka ng iba. Habang sila busy sa drama, reaction, patunay, ikaw, nag-iipon ng lakas. Ginagamit mo ang mga bagay na may tunay na halaga. Hindi mo kailangan umakyat sa ibabaw ng iba. Umiiwas ka lang sa mga bagay na hindi para sa'yo.
Protektahan mo ang energy mo na parang ginto at piliin mo lang kung sino ang may access. Ang calculated inaction ay hindi katamaran. Ito ay strategy. Ito ay karunungan. Ito ay purest form ng power. Sa lahat ng natutunan mo, pag-ignore na nakakabaliw ng isip ng iba, pag-alis ng mga hindi karapat-dapat, armor ng indifference, at strategic inaction. Hindi ito basta idea lang. Rules ito. At kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy, magbabago ang buhay mo. Iba na ang trato ng tao sa'yo. Mas respetuhin ka nila. Mas hahabulin ka nila. Dahil hindi ka na basta-basta available. Ang katahimikan mo magiging mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Kung handa ka nang hindi ipamigay ang kapangyarihan mo, kung handa ka nang maging hindi basta nababasa, ikaw na magpapatunay. Kaya sabihin mo sa huling affirmation natin, untouchable ako. Maraming salamat sa inyong panonood at pakisubscribe ang ating channel na Hidden Truth PH.